Welcome back to the Daily Dish. Our next guest is known for his innovative steampunk sculptures from reclaimed metal. Please welcome Filipino contemporary visual artist Ram Malyari Jr. Boss Ram, ano pong ibig sabihin ng steampunk? Ang steampunk po kasi is may theme na ginagawa. It's inspired by Victorian era, Okay. Industrial Revolution. So, more mechanicals ang makikita nila. So, medyo different sa ibang art na ginagawa dito sa atin. Yeah, I noticed because I was looking at some of your beautiful art pieces in front of us. Parang you're also inspired by not only things you see, you know, in history, but mythical creatures also. Yeah, yes. Malaro po kasi ako when I was young. Mahilig akong mag-drawing ng mga kakaiba. Ito naman si Mr. Mariani, pinopo pa ako. Ikaw na nga ito magtanong, pinopo ako. I'm curious po. I'm curious po ako sa materials. Like, what is this material that I'm seeing here on the table? I'm using kasi mixed media. Mixed so, media. most of mga piyesa ng materials na ginagamit ko is made from recycled and scraps. Wow. And mga repurposed na materials like coming from mga automotive parts, Yes. motorcycle parts. Yan. So, so yun po yung bumubuo dun sa sculpture. Pinoka rin, Janine. Sorry. Ma-respectful talaga si Sir Ram. So, Sir Ram, kasi I know about also assemblage as an art form. Yes. Would you say that that's part of your art repertoire, assemblage, and putting together, you know, things that you find in scraps? Yes, yes. I started talaga assemblage yung ginagawa ko. But now, nung natutunan kong magbuo na ng mga 3D, like talagang full shape na sculptures. So, tinawag ko na siyang welded sculptures na instead of assemblage. But, of course, mostly is different parts kasi yung ginagamit. So, nandun yung theme ng steampunk lagi na nakuha ko during nung nagsisimula pa lang ako. Interesting. Beautiful. Nabanggit niyo po yung parang mahilig po kayo mag-drawing growing up, di ba? I wanted to know kung paano nga ba yung proseso nito? Do you start with a sketch? Or do you move with your hands and you decide on the go? How does the process look like to create one of your creations? Minsan nauuna yung nauna yung mga parts. Pag may nakita akong parts, nandun na yung shape, parang pwede itong gawing ulo ng dragon, parang gano'n. Pero minsan naman nauuna din yung idea. So both ways nag-work. Do you dream about them? Yung ideas niyo po? Not really, pero mas madalas pag may nakikita lang ako sa nadaanan ng mata ko like sa mga videos or yung actual na nakikita mo is nagkakaroon ako ng idea, mabilis siyang mabuo. So Meron ba ho kayong mentor or artist that you look up to that na nag-udyok sa inyo to create yung mga obra niyo po? wala naman kasi accidental artist. Hindi ako nag-aral ng fine arts. So, ang pinaka siguro nakikita ko noon is yung mga gawa ni Leonardo da Vinci na nakikita ko sa books. So, talagang siya yung, sabi ko, yung artist na nagsimula nito siguro dahil yung talagang ginagawa niya is more on mechanicals din yung ibang works niya. Actually, Leonardo da Vinci, Yeah. he illustrates also mechanical. He's parang an engineer Yeah. also. But talking about books, Janina, you got one in front of you. I'll be a showgirl for a second. I think there, the camera 3 can show. Ano po to, Mr. Ram? Ito yung yung volume 3 na nung Steampunk Power. Yung mga previous na gawa ko. But this book ngayon is specifically for the collectors. So ang niya is collector's edition. So yung ibang collectors na pumayag naman na i-publish natin yung mga collectors nila na artwork is nilagay ko dito sa book na to. So ako rin talaga yung gumawa ng book. Kasi di ba artist na author? Author pa. Ilan po yung mga pieces niyo dito sa book na to? Siguro ito less than 100 pages. So more or less mga ganun siya. Mga 100 to 120 back-to-back siya. How many have you created in Naku, total? I stopped counting na mula na. Benchmark. I think
3,000 to 4,000 Pieces. pieces. Yeah, since I started on... Mahirap ba ho sa inyo na may gustong bumili ng mga obra nyo? Kasi syempre pag when you're putting together Parang a piece, baby mo yun eh. Oo, that's part of you. Oo. Nung una, kasi I started talaga, hindi ako nagbebenta, hindi ko alam na art yung ginagawa ko. I just made some things, tapos kala ko hindi siya art. Dinidisplay ko lang hanggang sa may isang media na nakadiscover. Tapos sabi niya, art yan, baka pwede namin ka-interviewin. Then after that, nakita nung galleries. Doon na siya Gusto ko nag-start. sinabi ng journalist, art yan. Art Sabi, yan. Hindi, ginagawa ko lang to. Hobby lang to. Hindi, art yan. So, yun, parang nag-start ako as an hobby lang talaga. Wow, galing. And, looking at the process nga that you have to let some of these pieces go, meron bang parang sobrang paborito mo na you didn't want to let it Yes, go? yes. Yung unang-unang ginawa ko. Na ang dami ng gustong bumili pero Nag-inquire. hindi ko siya talaga binenta kasi siya yung number one. Doon Nasaan na siya po siya? nandito pa sa akin pero naka-schedule siya na ilagay na sa museum because I'm building a museum Ah, now. that's great. Saan po kayo napapagawa ng museum? Ginagawa siya ngayon sa Dinalupihan, Bataan. Wow, So, I love it. Doon ko ilalagay yung mga unang artworks na ginawa ko na naipon ko and also yung mga bago. And of course some of the works ng mga artist din natin na iba. Like Like? yung mga national artists na na-collect ko rin na medyo hindi naman masyadong malalaki. Pero gusto ko kasi nandun sa museum para makita rin ng ibang... And will it be open to the public? Yes, yes. That's so galing. I love that na meron tayong mga museums, not only sa Maynila, sa Cebu, sa Davao, yung mga ganun na malalaking syudad, but in Dinalupihan, para na-share nyo rin sa mga tao sa Bataan. Yes po. Kasi ang Dinalupihan is gateway ng Bataan. So ang ano namin is makita rin ng mga papasok ng Bataan pa lang, hindi lang dun sa dulo kasi Dinalupihan nga is hindi masyadong kilala sa ibang sa ibang sceneries. So siguro itong museum na to baka medyo magbago ng kaunti kasi nasa bungad kami. Sayang, Janina, pupunta ka pa naman malapit doon this week. This week, Oh, hindi sayang. pa ready. Next time, mag-field trip na lang tayo. Yes. Pwede naman may mga pumupunta na rin ngayon na tinitingnan nila yung museum habang ginagawa. Kasi medyo kakaiba siya dun sa mga museum na nakikita natin. Meron akong ginawa doon na malaking artwork na pwedeng pumasok sa loob. Like, it's like an real size airship. Wow. Yeah, so pwede kayong pumunta. How big was I think you that? should check it out. Yeah. It's Like an airship. Medyo malaki talaga siya. It's 26 meters yung height, 6.5 yung diameter niya. Napakaliit. Napakaliit compared to the Eiffel Tower. Kaya pala we can't have it here sa studio. Naka-raise siya ng mga 4 stories siguro. So makikita siya. Yes. Oh, my. Andyan siya sa book. The Coming. Yung siguro yung volume 4 ng book, tungkol siya dun sa museum. Ayaw nga, volume 3 na to. Sa volume 3. Ginagawa ko na yung volume 4 for the opening of the museum. So hopefully this year, before the end of this year. Wow, multimedia na, no? Multimedia, I You like have the curation in your museum, and then you have this. But I'm looking at all of the details, the intricate details that I see on these sculptures. How does that, I can't even fathom, no? Parang ang hirap to just go close and to be able to cut these tiny details. What's that process like? Yung original details coming from the parts itself yung mga gears, yan. Pero ngayon syempre nag-adapt na rin ako doon sa mga bagong technology natin like CNC cutters. So makikita nyo yung brass part is cut by CNCs. And yun, dinudugtong ko na lang siya doon sa ibang parts naman na ginagawa namin manually. So yung kaibahan ng sculptures, talagang yung process niya is hindi lang siya yung dating ginagawa na imomold mo siya, ikakast mo siya tapos na. Dito is kaya namin siyang lagyan ng maraming detalye para mas malaki yung maging impact niya sa... Napaka-busisi, no? That's very busisi. May ilaw pa. Yeah. That's what's his name. You would know. What's his name? Iron Man. Iron Man. Iron Man. But what's next for you, Sir Ram, as an artist? What are we expecting to see from your pieces on your artwork? Siguro mas marami pa siyang
more artworks to come. And also, yun nga, nag-invest na rin ako ng kaunti sa foundry. That means pwede tayong gumawa ng malalaking sculptures pa. Like ngayon, yung mga naitayo na natin. I'm just finished yung sculpture ni Aguinaldo and Bonifacio. It's a 21-foot na estatwa nung dalawa na nakatayo ngayon sa Kapitolyo ng Cavite. Oh, I want to see that. Yeah. And so meron pa, may mga upcoming pa na sculptures na itatayo. Next for Di Salvador. That's That's ano. gusto ko yan, Janina. Yeah. I like. Pero sir ha, yung abs kailangan. Sige. Yeah, madetalye naman 3D yung work natin. niya eh. Dayain nyo na lang po. Kasi nga this mga artworks is of course nabibili ng mga collectors na may alam mo na may konting budget, but the installation arts is for public. So siguro yun yung gusto ko rin mangyari more kasi nagpunta ako sa ibang bansa, nakita ko yung lugar nila na halos especially in Europe. Ang daming sculptures sa mga Public area, Oo, yeah, di ba? sa public area. Sarap tignan. Compare dito sa atin, wala ka halos makita. Yung makita mo lang, monumento, si Rizal, yun lang. Pero sa kanila, bawat street, bawat kanto ng lugar, merong mga sculptures na talagang nung araw pa nila ginawa. So siguro kung mag-start tayo ngayon, baka after nung susunod na generation, ganun makita doon sa... Gusto ko, Sir Ram, gusto makita mga Ram Milyari sa mga parks diyan sa Paco, sa Quiapo, kung saan-saan, sa Makati, Yeah, sa Quezon City. hopefully soon. Kailangan natin yan. Baka naririnig tayo ni Mayor Joy, baka naman, you can put in the parks in Quezon City. Sir Ram, maraming salamat po for spending time with us and telling us about your sculptures and your book. We will definitely look forward to seeing your sculptures around the country. Salamat din po sa pag-invite sa akin dito. Thank you, promoting my works and of course yung book. Thank you, pa. All right, we'll be right back. That was artist Ram Malyari Jr. Stay tuned here in the Billionaire News Channel. Quick break.